5 advantages bakit Mediterranean specifically yung pinopromote ko na uri ng paglo-low carb. It's a fusion, right? So, low carb Mediterranean fasting. Bakit yan yung pinopromote ko? Unang-una, it's biblical. Mahahanap sa Bible yung mga pagkain na nasa Mediterranean region. So, combination yan na merong mga pulses. So, ano yung mga pulses? Yung mga beans, mga lentils, mga meat, poultry, lahat po yan, no? It's Mediterranean. Itong ating katawan, no? Yung amazing body natin na may capacity na tulungan tayong gumaling, lahat po yan ay designed. Hindi po aksidente yung ating pagkakaroon ng katawan. Obviously, itong katawan natin ay by design. So, sinong designer? Edi syempre, ang Panginoon. So, why do I like the Mediterranean way of eating? Is first of all, bilang believer ng Lord Jesus, first of all, because it's biblical. Yung pong ganitong uri ng pagkain, mga kapatid, is depicted. Nasa Bible po siya, yung ganitong klaseng lifestyle po, mga kapatid, kung saan merong combination, meron tayong yung mga healthy na proteins, lahat naman ng ginawa ng Lord ay mabuti. Nagiging problem lang talaga dyan, mga kapatid, is yung frequency. So, gaano kadalas yung pagkain natin ng certain food groups. So, for example, meron ka ng familial predisposition, for example, sa mataas na asukal. Syempre, hindi mo gugustuhin na kumain pa ng mga pagkain that can stimulate yung asukal even more, stimulate insulin even more. Kasi yung insulin, yan yung nagsasabi sa katawan mo na mag-impok ka ng more taba because it's a storage hormone, it's an anabolic hormone. So, yun yung unang advantage ng Mediterranean. It's biblical. The way that people ate before, it was very natural. So, biblical po siya. Ikalawa, yung Mediterranean way of eating is very heavily backed by evidence. Napakaraming taon ng pag-aaral, mga kapatid, kung saan naipakita na yung kanyang cardiovascular benefits ay napakarami. When we say cardiovascular benefits, hindi lamang po yan para sa heart disease. Kasama na dyan yung stroke, yung pag-address ng blood pressure, at saka syempre, ito, common problem to ng mga low carbers, lalo na yung mga hindi alam na meron silang familial hypercholesterolemia. Bakit ganun? Kung kailan nag-low carb, saka naman nag-skyrocket yung cholesterol. Good news, if you transition to low carb Mediterranean fusion, yung cholesterol po ninyo ay magna-normalize, bababa po siya. That's the beauty of doing a combo, no, ng low carb tsaka Mediterranean. Yung mga may tendencies, ito nga, yung familial hypercholesterolemia, kung saan meron talagang lahi na hindi ma-handle nung metabolism ng tao na yun, yung pagkain, for example, ng more fat, even polyunsaturated. By the way, itong mga sinasabi ko na ito, mga monounsaturated, polyunsaturated, itong mga categories na ito ay matatagpuan natin sa food guide. Kung wala ka pang food guide, kapatid, I really encourage you, pumunta ka sa website ko. Merong free, meron din po doon na paid. It's up to you. Kung gusto mo yung libre, nandun naman po yun, nakalista lahat doon. Yung ating go, pause, and stop sections, and you can find there the different kinds of fats, for example. Again, ang atin pong food guide, mapapansin niyo iba siya kesa sa ibang food guide because I am promoting Mediterranean. Ikatlong advantage, weight management. So, mga kapatid, marami po ang low carb fasting lifestyle, specifically yung mga very restrictive, sobrang strict. Katulad nung pinost ko po yung aking kinain sa Manila Hotel na merong beans. Bakit may beans doon? Kasi syempre naman talaga Mediterranean po ang aking fina-follow na way, plus I'm liberal low carb Mediterranean. So meron talagang beans doon. Pero yung mga legalistic, nagwawala na sila. Nagkakagulo na doon sa comment section, bakit daw may beans, ganyan. Ito lang po ang masasabi ko. When it comes to weight management, best po talaga yung magbibigay sa'yo ng metabolic flexibility. Best yung uri ng lifestyle na talagang matatawag mo siya na lifestyle because you can sustain it. Hindi siya pang 3 buwan lamang, 1 taon. Kailangan makita po dito yung sustainability. And just to let you know, ako po, nakapangasawa po ako ng European. Na-expose talaga ako sa Mediterranean way of eating. When I married my husband, I learned how to cook yung mga lentils, yung mga beans. Ang masasabi ko, mga kapatid, it really helps you to maintain your weight. So for the last, I would say, 18 years na kaming kasal, paminsan may fluctuation, pero hindi po siya nagyoyoyo. Parang may stability talaga siya. Yun yung kagandahan sa flexible type of lifestyle, katulad ng Mediterranean. Marami siyang ina-offer sa yung variety, tapos pa, you are capitalizing on whole foods, and so nandoon talaga yung capacity mong i-sustain yung weight mo in a healthier way, na hindi ka yung restrictive masyado, hindi ka legalistic, hindi ka
nagagalit. Para ka ng kulto, no? Number 4. So, meron po siyang data sa longevity and brain health. Nakakatulong siya mag-prevent ng dementia. Obviously, ano naman ang saysay kung mahaba buhay mo, kung naman ang iyong cognition, yung iyong diwa ay wala na. May data yung Mediterranean in terms of longevity. Kaya nga, yung mga tao po sa certain parts ng Europe, they are counted dun sa tinatawag nating blue zones. Ito yung mga lugar sa mundo kung saan yung mga tao live really long lives. I believe it's because of this beauty ng Mediterranean way of eating na low inflammatory siya, at the same time natural siya na pagkain, at the same time flexible siya, at the same time it's actually very tasty. There's lots of like spices in there. If you're not familiar, very flavorful po talaga yung pagkain. And finally, yung maganda rin siya for mental health, sa well-being. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya stressful. Pag masyadong restrictive ang way of eating po ninyo, it becomes really stressful kasi you become so obsessed. It's okay na pangalagaan mo yung kalusugan, pero wag mo namang diyosin yung low carb, no? To the point na sa sobra mong pagka-obsess sa low carb na lang naiisip mo. No. Low carb is just a means to obtain better health para ito ay mag-allow sa atin na tayo ay makapagsilbi pa more sa Lord.